Salita na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa issue sa signature campaign ng People's Initiative para sa pag-amyenda ng ilang probisyon ng saligang batas. Kaugnay niyan, mariin namang itinanggi ng liderato ng Kamara na ito ang nag-utos ng naturang signature campaign. Ang sentro ng balita mula kay Melores Moras, live. Angelique, sa gitna nga ng mainit na usapin ukol sa charter change, partikular na sa People's Initiative, mismong ang presidente na ang nagbigay katiyakan sa publiko na mananaig dito ang tamang proseso. Hinggil pa rin sa issue, may paglilinaw rin naman si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang panayam sa media ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagbigay katiyakan sa publiko na daraan sa tamang proseso ang itinutulak na People's Initiative para sa charter change sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa presidente, batid niya ang mga issue ukol sa naturang signature campaign at nagsiyasat na rin siya ukol dito. Well, pagka binayaran yung binayaran yung signature, hindi tatanggapin ng COMELEC yun. So walang mangyayari doon. Pagka alam ko, hindi naman wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin. Sabi ko, tinanong ko sa lahat, sa ating legislature, totoo ba yan? Hindi naman nagbago yung mga release namin. Constant pa rin. Dagdag ni Pangulong Marcos, ipinauubaya na niya sa Commission on Elections ang usapin. So sabi ko, the other things to para hindi tayo pagdudahan, stop muna natin yung mga pag-release ng mga benepisyo. Hindi naman maganda rin yun kasi may nangangailangan talaga. So we'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun na, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Una nang tiniyak ng COMELEC na pangangasiwaan nila ng maayos ang issue. Sa ngayon, halos nasa 900 local COMELEC offices na sa bansa ang nakatanggap ng mga papel ukol dito. At bagamat may kumukontra dahil wala pa naman talagang petisyon para sa People's Initiative, giit ng komisyon. No choice naman po ang COMELEC at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Preparatory lang lahat yan, preliminaries, ika nga, ang lahat ng yan. Wala pang formal na petition na pinapal ng COMELEC. Sa COMELEC, kung wala po sa rules yan, wala po sa guidelines, sapat naman namin tatanggapin yung dagdag trabaho sa amin. Kaya na po, nasa guidelines yun. Kasabay nito sa isang ambush interview, itinanggi naman ni House Speaker Martin Romualdez na siya ang nasa likod ng naturang People's Initiative. Pero sa plenary session ng Kamara, muli niyang binigyang diin ang kahalagahan ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon, lalo na para matugunan ang iba't ibang hamon sa bansa ngayon. Ikinalugod din ni Romualdez na umuusad na rin sa Senado ang mga hakbang para sa Chacha. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy, and it's an imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential growth. We therefore welcome the recent move of the Senate, led by the Honorable Senate President Juan Miguel Zubiri, in joining the House of its representatives in its historic and laudable efforts towards charter change via Constituent Assembly. Bukod dito, pagtitiyak ng House Leader, patuloy rin nilang isusulong sa Kongreso ang iba pang hakbang na makapagbibigay ng mas maginhawang buhay para sa mga Pilipino. Sa mga sunod na araw at buwan, ilalargan natin ang ating administrasyon ng malalaking programa para mabigyan ng ginhawa ang ating mga mamamayan sa harap ng inflation na nalaganap ngayon sa buong mundo. Lahat ng programa ito ay nilagyan natin ng sapat na pondo dito sa Kongreso. Tulungan natin ang Pangulo para matiyak na bawat sentimo sa mga programa ito ay makakarating sa lahat na distrito mula sa mga siyudad hanggang sa mga baryo. Angelique, bilang bahagi nga ng mga hakbang para ibayo pang mapagbuti ang sitwasyon sa bansa, tuloy-tuloy rin yung mga committee hearing dito sa Kamara tulad nga ng isinagawa ng House Committee on Ways and Means na para naman sa kapakanan ng mga senior citizen at PWD sa bansa. Talagang patuloy nga yung kanilang pagtalakay sa mga problemang kinaharap dito ng ating mga kababayan, partikular na dun sa mga discount at incentives na naayon para sa kanila. At ang tinitiyak nga ng mga mambabatas, patuloy nila itong tututukan hanggat maaari
maresolba ang issue. Angelique? Yes, so Mela, sa hearing ngayon, may mga konkretong hakbang na ba ang Kamara para matiyak na tama naman na ibinibigay na tax incentives at discounts sa ating mga kababayang senior citizen, kasama na dyan ng mga PWD? Angelique, ang maganda nga rito sa pagdinig ay talagang humaharap yung concerned government agencies para ma-address nga itong mga issues hinggil sa pagbibigay ng discount at iba pang incentives sa ating mga senior citizen at PWD. Kanina nga, Angelique, isa sa mga natalakay ay dapat pati sa mga online services o yung mga online booking ng mga services, pag-order ng pagkain online at iba pang serbisyo, kahit online yan, dapat meron pa ring discount yung mga kababayan nating senior citizen at PWD. Kaugnay niyan, talagang plano rin ng komite na bumuo ng panibagong panukala na mas magpapahigpit pa sa mga hagbang ukol dito at maisama na rin yung iba pang mga line or katulad nga ng mga online services para matiyak na naibibigay yung discounts at incentives sa ating mga kababayang vulnerable sector at para nga matiyak talaga yung maayos na implementasyon na to. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.